Kanya-kanyang pagalingan at pagandahan ng Christmas tree sa iba't ibang lugar ngayong magpapasko. Isa na nga sa takaw pansin ang giant Christmas tree na gawa sa crochet sa Cebu. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Marymon Reyes. Makulay, iba't ibang disenyo at laki at 23 feet ang tangkad. Ito ang Christmas tree na itinayo sa isang business park sa Mandaue, Cebu. Pero hindi lang ito basta-bastang Christmas display, kundi isang pagpapakita rin ng craft of crochet. Ito ang likha ng Cebu Crochet Group, isang hobby community na nabuo taong 2018 at may 1,000 miyembro. Bukod dito, gumagawa sila ng crochet products para sa iba't ibang advocacy causes. Last year nang una silang matapik para gumawa ng Christmas tree out of crochet, pero sa ikalawang taon nila, 3-dimensional naman ang atake. Dahil bawat bolang makikita natin sa punong ito ay isa-isa nilang kinrochet at times 3 ang laki kumpara sa inspo nila. Our plan was to make bigger ones. Kasi maliliit yung nasa picture. So it's around 8 inches in height. So 23 inches around, like bigger than the head. This is also out of our passion. We have excursion. Students, teachers. Inabot sila ng 2,000 oras o halos 3 buwan para mabuo ang Christmas tree from top to bottom. Buoyancy balls ang naging base ng Christmas balls na pinalibutan ng crochet material. Pero paano nga ba nila ito inassemble? Easier to install because it has a hole inside. What you have to do is like put rope in and then sew it to the structure. Yes. Tulungan nito ng mga crocheter, bata man o matanda, at nagsilbi rin itong bonding sa grupo. Anila, rising craft sa textile industry ang crochet, at tulad ng paghahabi, magandang subukin ito at palawigin. Be patient, enjoy the process, embrace your mistakes, and learn as you go. Keep creating until you perfect it. Crochet is building community. We are giving honor sa mga women na nagsimula ito and who pass this on through generations. Sabi nga ng grupo, every crochet was made with love. At ang pag-ibig na ito ang tunay daw na bumubuo sa diwa ng Pasko. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita.